The agents also provided affidavits wherein two female attendees, the first one of the subjects herein, signed on top of the male lawyer's name and the other one put a stamp. Falsification by private individuals at usurpation of authority. Ito ang posibleng kaharapin ng tatlong individual sa nabisto ng National Bureau of Investigation sa dalawang notary office sa Pasay City. Sa entrapment operation, nagpanggap ang NBI agent para makapagpanotaryo ng affidavit of loss. Lubhang na alarma ang NBI sa naturang pamemeke ng legal na dokumento, lalo na't katabi lamang ito ng isang opisina ng lokal na pamahalaan. So there is a possibility na marami pong mga public documents signed by this group nakapasok po, nagsisirculate po within the government offices natin. Ito yung City Hall natin, tapos ito yung kanto, tabi-tabi yan, may mga tindahan, tapos sa loob ng tindahan, may mga maliliit pong mga kwarto doon, meron doon notarial, doon naman may mga opisina nila. Most likely ma'am, kasi katabi siya inyong magandang pwesto eh. So lahat ng mga magpapanotaryo, yun ang mga unang makikita nilang mga notary public or notary offices po. Nananawagan naman ang NBI sa publiko na isumbong sa mga otoridad ang mga ganitong uri ng gawain. We have to protect the legal community. We have to protect also the clients of the legal community, people who want their documents notarized, made publicly known, and legally binding. Samantala, dalawang Indian national naman ang naaresto ng NBI dahil naman sa large-scale stapa. Ayon sa NBI, nangangako ang mga ito ng mabilis na loan process sa lending company ng isang James Kumar kapalit ng ilang mamahaling gamit at pera. It appeared on the mobile gadget na James Kumar, nakarehistro kay James Kumar. When in fact, James Kumar, the real James Kumar, was already at that time with the NBI, joining the operations. Kasi hindi ko alam kung saan niya pa nagamit yung pangalan ko, baka may ibang tao pang gumagamit. So sa akin lang, then again, mag-ingat po tayo sa mga taong nagpapakilala, lalo na ngayon, ma-AI na. Kayang-kaya na gayahin yung mga boses natin. Isa nga sa nabiktima ng mga ito ang kinilala sa alias na Che. Aniya, nagpupunta ang dalawa sa shop niya para mag-resell ng item at ang makuha ang tiwala niya ay dito na rin siya inalok ng loan. So, in exchange for fast transactions, nangihingi pa siya ng pera para daw mas mabilis. At the same time, may kumakausap din sa akin, may loan officer. Kompleto po sila. May nagte-text ng loan officer, may tumatawag sa akin na James Kumar. Since hindi ko naman po din kilala si Sir James, wala akong comparison sa boses. Basta ang naririnig ko lang, may Indian na kumakausap sa akin. Nananawagan naman ang NBI na magtungo sa kanilang tanggapan ng iba pang nabiktima ng mga naarestong sospek. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.